Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-26 sa buwan ng Marso, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, pagpapalakas ng produksyon ng niyog sa lalawigan ay sinusulong ng Philippine Coconut Authority. PMO Kalapanan dana sa pagdating ng bulto ng mga pasahero sa Holy Week. Naiulat na karahasan laban sa mga kababaihan sa rehiyon ng Mimaropa noong nakaraang taon na sa mahigit 400. At sa detalye ng ating mga balita, sa paglipas ng panahon, patuloy na tumataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggit ang mga kababaihan hinggil sa kanilang mga karapatan at kaugnay nito. Marami na nagsusumbong sa kinaukulan kung sila'y naaabuso. Sa tala ng Women and Children Protection Desk ng Police Regional Office Mimaropa na pinamumunuan ni Police Superintendent Imelda Tolentino, mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, nasa 105 na ang naiulat na kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan sa buong rehiyon, kung saan pinakamarami ang kaso ng paglabag sa RA 9262 habang 10 naman ang bilang ng mga rape cases. Sa kabuuan, pinakamaraming naitala mula sa lalawigan ng Palawan na sinundan ng Occidental at Oriental Mindoro. Mula sa bilang na ito, 59 na ang naisampa sa korte. 24 ang isasampa pa lamang habang 20 ang sumasailalim pa sa investigasyon at 2 naman ang nai-forward na sa DSWD. Noong nakaraang taon, umabot sa 401 ang mga naitalang insidente ng karahasan laban sa kababaihan, kung saan 201 ang mga kaso ng paglabag sa RA 9262 habang 38 naman ang rape cases at malaking bahagdan ng mga ito ang naisampa na sa korte. Pinakamarami pa rin ang naitalang karahasan laban sa mga kababaihan sa lalawigan ng Palawan. Samantala, patuloy naman ang kapulisan sa pagtugon sa mga reklamong inilalapit sa kanila ng mga naaabusong kababaihan at panawagan rin nila na huwag mag-atubiling ipagbigay alam kung nakakaranas ng pang-aabuso. Sa ibang balita, site category, Calapan City category at event category. Ito ang 3 kategorya pinaglabanan ng mga photographers na lumahok sa kauna-unahang Calap Photo Marathon na inilusad noong ika-15 ng buwang kasalukuyan bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng 16th founding anniversary ng lungsod. Bawat photographer ay binigyan ng pagkakataon na magbigay ng entry para sa 2 kategorya at ang makuha nilang larawan ay naka-display sa ikalawang palapag ng New City Hall. Umaga naman na 26 ang buwang kasalukuyan ng ganapin ng awarding ceremony na naturang patimpalak na inorganisa ng City Tourism Office sa pamumuno ni Tourism Officer Christian Gaod. Wagi sa side category ang larawan ng New City Hall na kuha ni Chris Cariaga. Kanya rin ang entry na nanalo sa Calapan City category na nagtatampok naman sa JP Rizal Street, habang ang makulay na larawang kuha naman ni Michael Molon sa Calap Street Dancing ang wagi sa event category. Pawang pinagkalooban ng 2,500 pesos na cash prize at trophy ang mga nanalo. Maliban dito, mula sa 16 na entries mula sa iba't ibang kategorya, pumili ng Calap Choice Award na may premyo namang 3,000 piso, kung saan ang nanalo ay ang entry ni Chris Cariaga sa Calapan City category. Binati naman ni City Mayor Arnon Panaligan ang mga photographers na sa ganda ng kanilang mga kuha na tunay aniya nagpapakita ng sigla ng kultura at yamang taglay ng lungsod. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng
filing ng income tax, ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po, ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan, tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Mahigit 2 linggo bago ang Holy Week, naghahanda na ang pamunuan ng PMO Calapan sa inaasahang pagdating ng bulto ng mga pasahero na magbabakasyon kung saan, ayon kay Port Manager Engineer Eduardo Goles, magsasagawa sila ng mga pagpupulong kasama iba't ibang ahensyang katuwang nila. So ngayon, bali itong parating natin na Holy Week or Semana Santa, naka-schedule kami na magkakaroon ng meeting sa lahat ng mga agency na involved dito sa kupla na to. Ito ay schedule namin itong April 4, Tuesday, 2014, na kasama dito yung sa PNP natin, sa Red Cross, lahat ng mga stakeholders na nandito sa Calapan, na kung saan ito yung palaging nakaagapay pagdating dito sa kupla na to. So, aniya pa posibleng wala umanong pagbabago sa mga naging paghahanda ng mga nakaraang taon dahil naging matagumpay aniya ang mga ito. Ganun pa man, naghihintay pa rin sila ng abiso mula sa Central Office kung saan at kung kailan epektibong sisimulan ang muling implementasyon ng kanilang offline. Samantala, mensahe naman ito sa mga pasahero at mamamayan na kung maaari ay magtalaga ng iba't ibang araw ng pag-alis o pagbiyahe upang maiwasan ang biglaang bulto ng pasahero sa pantalan. Base doon sa mga previous na ginagawa natin, tuloy-tuloy lang naman kung basta na palaging yun naman ang ginagawa natin tuwing may mga ganitong okasyon. At dahil sa wala pa naman dumarating na guidelines galing sa DOTC kung kailan ang start ng pagdating doon sa mga pag-duty na doon sa help desk, pero pinoprogram namin na mag-start siya ng April 13 hanggang 22. Kung mayroon mang pagbabago, depende yan kung ano yung guidelines na darating. Pagdating naman doon sa text kung ano yung makalagay doon sa streamer natin, yun ay depende kung ano yung ipapadala ng sa head office namin. So, babaguhin nila namin, pero so, naka-ready naman kung ano yung mga dapat na mga streamers na ilalagay. Ang mababago na lang yung text na lang. Dahil naman sa inaasahang dami ng mga mananakay, isang shipping company niya ang magkakaroon ng dagdag na barko at pag-a-adjust sa oras ng paglalayag upang matugunan ang pangangailangan sa barko ng mga dadagsang pasahero. Ang masasabi lang ng Philippine Ports Authority, para maiwasan natin na magkakaroon ng problema lalong-lalo na doon sa sa mga manakay, sana ay huwag naman yung sabay-sabay na lalo yung sa balikan. Yung padating kasi, bago mag-start yung Semana Santa, dito walang problema dahil mga pasahero pagdating dire-diretso lang. Ang mahirap yung balikan dahil siyempre dito may stock at pag sabay-sabay sila na tatawid ng kabila sa Batangas, yun maging problema. Kaya ang advice na namin, iwasan siguro na sabay-sabay, kung pwede na yung iba babalik ng maaga-aga kaysa pagdating kung halimbawa kung kailan na yung rush na sabay-sabay, magkakaroon naman ng problema yung mananakay. Ang tabayanan ng iba pang mga balita, makalipas lamang ilang paalala.
Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life.